let's remove the toxic from the politics. So, unit team is being formed right now. Sa anong team, ano ka ma'am? NPC pa rin? Ako yung NP. NP. Matagal na akong NP. Tamad ako maglipat-lipat ng partido eh. Oo, yes. So, ang unity team, well, definitely the Senate ticket will be bannered by you. Meron na ba kayong mga teams? Sure ka? Sabi kasi opposition daw ako eh. Sa akin naman, hindi ako opposition. Ang akin talaga, I'm so invested in the success of the second Marcos administration. I feel that it's my duty to protect and defend my father's name and legacy. I don't want his memory to be destroyed all over again, ano? At yun, we keep extolling the fact and giving praise and gratitude for being the luckiest family in the world, having been given a second chance. So we can't blow it. We simply cannot blow it. It's a divine mandate na eh. Oh, Di yeah. ba? Iba na eh. Alam mo, Ibang ma'am, usapan na to eh. natatandaan ko noon nung Ilocos governor ka, we had a lunch or dinner date, and you were telling me then at that time, during those times, you are planning to come out with a 2020 book. Ang title that time was 2020. 2020. Gumawa kami sa Ilocos ng 2020 kasi Vision 2020. Yes, diba? What happened to that book? Ewan ko, kasi I have so many unfinished manuscripts tapos hindi na bubuo. Parating bisig-bisihan. So, okay Pero na rin. At least it came to reality yung after 2020. Well, I think it ended up becoming my State of the Province speeches at some point. And I think a lot of loyalists are disappointed, sabihin na natin, mga Ilocano nagrereklamo kasi hindi naman sila umaasa na ma-appoint sila, pero parang sa kanila nakakasama ng loob na yung mga nagpahirap pa sa kanila, yung nauupo. So, unity team tayo, pero wag namang kalimutan kung saan nanggaling yung boto, kung saan nanggaling yung katapatan at pagdurusa, sabihin na natin, ang sakripisyo ng ilang dekada. Babalik lang na tanong ko, Mama, yung unity team, ano senatorial lineup mo? I have no idea. Hindi pa kami Hindi ka- nag-uusap hindi eh. ka- wala pa. At yun nga, ang alam ko, 3 NP ang tatakbo. Oo. Sino yung tatlong MP mo? Ewan Ikaw? ko, ako si Pia. Oo. Ba- Pia second term na, di ba? Second and last. Hindi, second round na siya eh. Okay. Sino pa? Sino pa ba NP? Cynthia. And Mark. Hindi. Baka si Camille, tama ba? Si Mark. Hindi. Bagong halal si Mark. Di ba bagong halal? Oo nga pala. Yeah, Yeah, oo. He's until 2028. Oo. Ayun. So, for now, dalawa. Pero, yun nga. So, that's the question. Pero hindi ko alam kasi wala, hindi pa napapag-usapan yung mga Wala pa. slate eh. Wala pa. Alam ko, babalik si Tito Sen at Oo. saka si Senator Ping, di ba? Oo. Babalik po yun. Oo. Ngayon, kung anong slate. Siyempre, lahat gusto slate ng admin. Yes. Ayun. Oo. So, tignan natin. Hindi ko alam kung magbubuo rin ng slate ang PDP laban at si Presidente Duterte. Unity At team yun. yun nga sana magkaisa para wala nang sakit ng ulo. Oo. Pero sa totoo lang, mahirap talagang magbuo ng 12 lamang. Oo. Ang dami-daming comebacking, ang dami-daming re-electionista, ang dami talagang pursigido na magsenador. Yes. Ma'am, my last question para before I open it to the floor. Hindi, gusto ko lang palibasa may TV ad sila, may TV ad din ako. no? Sige. Ganyan eh. Paid ad yan? Hindi. Libre to. Kasi nandito ka, ikaw magbabayad. Hindi, Facebook live streaming tayo. Hindi, ang gusto ko lang sabihin na nagtatrabaho yung Senado Hindi naaalintala ang aming legislative work. So I'd like to go through a few. Dahil napakarami kong committee maliban sa mga investigasyon na to, talagang may trabaho naman tayong nabubuo, no? So yung sa Committee on Foreign Relations, may hearing nga ako mamaya, sana matapos kaagad. At na isa batas na, unanimously approved ang New Passport Act. Okay. Okay? So, hopefully, kasi wala pang machine readable noon. Okay. At yung New Passport
act na yan, makakatulong sa seniors natin, di sila kailangan pumila, at okay. least renewable online, tapos yung mga OFW natin, di na pupunta sa konsulado, na pagkalayo-layo sa pinagtatrabahuan, pakatapos yung pag nagbiyahe ka, tapos ninakaw o nawala mo yung passport mo, at least makakakuha ka ng bago. Online. So, kailangan pa rin ng mekanismo ng DFA kasi nahihirapan sila dahil sa computerized services sa digital. abroad. Yeah. Baka sa abroad mahirapan. So yun, sila na mag-IRR nun. Okay. But the point is na talagang it will be much easier. You can actually replace your passport. Okay. And the other thing is that yung malaking bagay din, itong yung labor organization na ipasa na natin, yung elimination of violence and harassment in the world of work. Malaking bagay yan kasi first time natin marinig yung world of work. Iba na kasi yung trabaho ngayon, di ba? Maraming hindi pumapasok, work from home, maraming online, maraming gig lang, marami ring kuan lang per project lamang. At iba't iba na. Kung sabagay sa media, sanay na kayo dyan, yung mga stringer natin and so on, hindi full-time. In any case, all of them will be covered. Even trainees, casuals, job orders, and So, anong those who are implication only yan? working per contract. Ano? So malaking bagay yan because we will be able, through this international agreement, to uphold the labor standards. Ratification. Conditions, work conditions, payment, yung hindi pwedeng isamantala yung mga gig workers, yung mga food delivery drivers, di ba? Puro sa wala namang kontrata yung mga yan. And then yet, we should cover them and protect them. Sabi mo, ratified, so it's a treaty. Yes, International that's treaty. correct. So we have concurrence of the Philippines ratification. We also have two treaties, yung Brunei at saka yung Korea para sa OFW nagtatrabaho doon. Kasi dati, double taxation. Pagkatapos yung insurance, after 10 years working in Korea, halimbawa, hindi nila mauwi OFW yung kanilang insurance. Mga OFW lang pag hindi kasama investors sa double taxation? No, this one is with regard yung social security, yung mga insurances okay. nila. Kasi ang problema dyan, nawawala na, erase pag-uwi nila. Yeah, nakaipon na yun. nag-expire. Oo, tapos dito sa Pilipinas, Oo. ganun din. Ganun din sa Brunei. That's also the problem. So, yun. So, we carry on working, and as you know, we just had the barangay elections, natapos naman yun last People's electoral reform. Yes. And we also have dito sa social justice na enrolled copy na yung expansion ng Centenarians Act na mabibigyan din ang octogenarians and non-genarians. Hindi na niya kailangan to kasi ito ina-expand natin sa 80 years old at 90 years old. Nakaapak na siya ng 100 kaya jackpot na, 100,000 na. Ano to? Anong bagong to? Octa Ang bago dito, dadagdagan rin natin ng konting regalo, ika nga. How yung much? ating octogenarians, yung mga 80 years old tsaka 90 years old, tatanggap rin ng 10,000 Pareho. kada. Yeah, kasi sa edad na yan, dyan na nag-uumpisa yung sobrang daming maintenance sa gamot, yung mga pagkain, yung mga assistive devices, nagiging importante. One time lang yun, ma'am. Pero kulang talaga kung tutuusin. Pero ayoko naman kasi mabito. Sana pumasa at Maski one pirmahan time. ni Presidente. Maski one time. gift Kahit lang. one time. Pero tawaran kami 80, 85, 90, 95. May gift. All the way till 100. Okay. So hopefully mapasa yan at pirmahan na ni Presidente. May house counterpart Kasi na yan? tapos na to enrolled copy na to for enrolled. signature na lang ni Okay, Presidente. okay. Nagkasundo na kami ng house and ang sana mangyari maliban pa dito kasi ito gift to parang pagkilala sa ating mga lolo at lola. Pero maliban diyan ito talagang pinilit ko sa budget at nalalaman ko to. Yung Alam mo yan. utang natin sa mga senior citizens na ilang taon na, no? Kahit papano, 500 pesos dapat yan a month. Tapos hindi natin nabibigay. Na-increase pa to 1,000 pesos. Hindi pa rin indigent nabibigay yun, for sa indigent seniors. Oo. Ano? Pero, hindi nabibigay ng buo. So, in the budget of 2024, hopefully, kahit This hindi year. yung mga dati,
sabihin na natin, wala nang retroactive kasi umaangal na yung budget, Oh. at least yung June ng 2024, mababayaran. Yung mga Sa wakas, utang. for the Oh. first time. Okay. So, yun. Sa marginalized seniors. Ang dami natin na abandoned, neglected seniors. Oh. Hindi nga maganda kasi hindi naman ugali natin yan Yes. At saka wala talaga sa pamilyang Pilipino. Pero lumalaganap ang seniors neglect and abuse of seniors. Yeah.